Magkano ang hilaw na bato dito? Lahat ng ito ay material na tira. Walang gustong kumuha nito. Kung bibilhin mo ito, 5 piso bawat kilo. Munting bata, akala mo ba, bumibili ng patatas sa palengke? Hindi kailangan ng kagamitan para pumili ng hilaw na bato. Gamitin ang mata para tingnan. Talagang wala kang kaalaman. Isang walang alam. Ano bang alam niya? Kuwan na pangatlong Ginoo. Napili na ang 10 hilaw na bato. Lahat ay imperial na lunti. Nais na makahanap sa material na tira. Makakuha ng 10 imperial na lunti. Nagsasalita ka ng walang katotohanan. Ang pagpapakumbaba ay ang aming moto sa Universidad ng Qinghai. Napaka-arogante mo. Talaga. Nagdadala ng kahihiyan sa aming alma mater. Hindi. Kayo ay nakikipag-usap sa isang mahirap na estudyante. Bakit ka nag-aaksaya ng salita? Agad na pagputol ng bato. Tingnan natin kung makatawag pa siya. Nagbigay si Pangunahing Ginoo ng Chu ng malakristal na uri. Nagkakahalaga ng 10 milyon. Sampung milyong malakristal na uri. Ito ay talagang napakabuti na. Magandang paningin ng 3 guro. Tiyak na panalo na si Pangunahing Ginoo ng Chu. Ang pamilihan ng Jade ay akin na. Kuwan na pangatlong Ginoo. Ang aming tagamasid. Talagang mas mababa ito kumpara sa iba. Walang anuman. Nangungunang malakristal na uri. Hindi ito basta-basta na kayang buksan ng sinuman. Malakristal na uri lang. Universidad ng Qinghai. May mga estudyanteng katulad mo. Talagang kahiyahiya. Kahiyahiya nga. Hindi ka ba? Nakabukas ka ng isang malakristal na uri. Napakahalaga ba nito? Siyempre, hindi ito sapat. Halika. Kunin mo ang natitirang siyam. Buksan mo lahat para sa akin. Gusto kong ipaalam sa kanya kung ano ang mahalaga. Buksan. Binabati si Pangunahing Ginoo ng Chu. Nakabukas ng 10 malakristal na uri. Nagkakahalaga ng 100 milyon. Nakabukas ng 10 malakristal na uri nga. Hindi pa naririnig. Milyon. Tiyak na panalo na si Pangunahing Ginoo ng Chu. Kuwan na pangatlong Ginoo. Pamilihan ng Jade na nagkakahalaga ng 100 bilyon. Ay nawala dahil sa batang ito. Ganito siya natalo. Hindi kita masisisi. Nandoon ang 3 nangungunang guro sa kabila. Tayo ay natalo. Normal lang iyon. Halika. Kunin mo ang kontrata para kay Kuwan na pangatlong Ginoo. Humayos ka. Hindi ba ito basura? Buksan mo ang akin. Ikaw ang nag-aalaga sa nagkakahalaga ng 100 milyon. Ang malakristal na uri ay tinatawag na basura. Nababaliw ka. Dilaw na buhok na batang babae. Sobrang mayabang ka talaga. Kahihiyan ng aming paaralan. Wala akong pagkakamali sa sinasabi ko. Kung ikukumpara sa hawak kong ito, ang sa inyo ay talagang basura. Ang tanging mas mahal kaysa sa malakristal na uri, ay ang imperial na lunti lamang. Ang pinili mo ay puro material na tira. Ang tsansa na makakuha ng imperial na lunti ay napakaliit. Paano ka pa naglakas loob na nandito? Ang lakas mong manghula. Paano mo nalaman? Ang sa akin ay hindi imperial na lunti. Imposible. Tingnan mo ang mga guhit ng hilaw na bato sa kamay mo. Huwag mong sabihing imperial na lunti. Kahit ang malabulak na uri ay mahirap. May 3 guro akong nakabantay. Sinasabi mong nakita mo ang imperial na lunti. Pero ang 3 guro ko ay hindi nakita. Nakakatawa. Kung sakaling makakuha ako ng imperial na lunti, ano ang masasabi mo? Kung ang hawak mong iyon ay imperial na lunti, magmamakaawa ako sa iyo. Sige, kung wala kang nakuha, kaya't sa gabing ito, kailangan mong makisama sa akin. Tingnan mo kung paano kita papatayin. Wala kang obligasyong sumagot sa kanya. Siya ay kilalang kilala sa kanyang mga kalokohan. Noong nakaraang linggo sa Tiandihui, inilagay ang 8 pangunahing tauhan. Lahat sila ay na-hospital. Kuwan na pangatlong Ginoo, huwag mag-alala. Isang uri lamang ng wakas. Ito ay, siya ay lumuhad sa akin. May paraan para sa pagputol ng bato. Totoo.
Talagang imperial na lunti. Hindi ito posible. Ikaw, batang babae. Swerte lang, walang kwenta. Magbukas ulit. Isa na namang imperial na lunti. Hindi ito posible. Hindi ito posible, di ba? Magbukas ulit. Nandyan pa rin ang imperial na lunti. Paano nangyari ito? Paano ka nagkaroon ng ganitong swerte? Tinatawag mo itong swerte. Magpatuloy sa pagbubukas. Buksan lahat para makita ng pangunahing ginoo ng Chu. 10 piraso ng imperial na lunti ang naibukas. Kabuang halaga, higit sa 100 bilyon. 100 bilyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lahat ay imperial na lunti. Wala sa atin ang nakakita. Ang hilaw na bato na nakita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ang nakakita. Oo. Ang batang babae na ito ay hindi basta-basta. Ang aking matandang mukha. Saan ko ito ilalagay? Ang akin. Ito. Uuwi ako ngayon. At aalisin ko na ito. Ang titulong guro ng mga mata ng multo. Juan na pangatlong ginoo. Buti na lang at tinawag mo siya para magbantay. Ako ay may mata ngunit hindi nakilala ang tunay na halaga. Ang pamilihan ng Jade ay sa iyo na. Tayo na. Huminto ka. Hindi mo pa naibigay kay Binibining Jiang. Ang pagyuko. Yumuko ka. Naghihintay ako. Pinayuko mo ako. Pinayuko mo ang batang ito. Sinasabi ko sa iyo, walang paraan. Ako ang pangunahing ginoo ng Chu. Tanging iba ang dapat yumuko sa akin. Batang babae, ang yabang mo. May lakas ka bang sumubok? Ituloy mo ang sugal sa akin. Pagsaluhan natin ang iyong bilyong halaga. Wala nang pamilihan ng Jade. Ano pa ang kaya mong ipagsugal sa akin? Sugal buhay. May lakas ka bang sumubok? Chu Tian. Anong kailangan mo sa akin? Makipaglaro ka sa akin. May matang nakakakita sa loob ako. Ano ang hindi ko kayang gawin? Sige, kaya't maglaro tayo. Roleta ng Russia. Ang baril na ito ay may kabuuang 6 na bala. Inalis ko ang 5 bala. Magpapalitan tayong barilin ng ating sarili. Sino ang unang matatakot? Siya ang matatalo. O kaya? Sino ang unang mamatay? Suwalain ang buhay. Hindi. Pangunahing ginoo ng Chu. Ang sugal mo ay sobrang delikado naman. Bakit ka natatakot? Kung natatakot ka, umalis ka na agad. Para hindi mamaya, magiging puno kayo ng dugo. Hindi ba't roleta ng Russia lang ito? Ako ang maglalaro. Hindi pwede. Siya'y naguguluhan at nagiging desperado. Wala kang dahilan para samahan siyang magwala. Huwag mag-alala. Nakapaglaro ka na ba ng baril? Wala. Ito ang unang pagkakataon ko ngayon. Paano ka naglakasloob na makipaglaro sa kanya? Juan na pangatlong ginoo. Dahil naglakasloob akong makipaglaro sa kanya, ipinapakita nito. Sigurado akong mananalo ako ng 100%. Malakas ang baril na ito. Sa ganitong kalapit na distansya, kahit na ang Diyos ay hindi makakapigil. Hindi ba? Bakit? Natatakot ka? Kung natatakot ka, aminin mo na. Ikaw ay isang walang kwentang tao. At umalis ka na. Kaya pala. Ang bala ay nasa ika-6 na putok. Totoong natatakot ako. Isa lang siyang walang kwenta. Isang duwag. Natutong magpanggap tulad ng iba. Juan na pangatlong ginoo. Ikaw na may kapangyarihan. Bukod sa pagiging mayabang, hindi siya kapakipakinabang sa mga kritikal na sandali. Ganito, dalhin mo siya ngayon din. Umalis ka. Maaari kong patawarin ang kanyang buhay na ito. Pero ngayon, lahat ng taya ay isang malaking pagsansela. Pangunahing ginoo ng Chu. Natatakot ako. Pero, hindi ako natatakot na mamatay. Kundi natatakot ako na ikaw ay mamatay sa sarili mong baril. Napaka nakakahiya niyan. Batang babae, malapit ka nang mamatay. At matigas pa rin ang dila mo. Dilaw na buhok na batang babae. Hindi mo alam ang iyong kalagayan. Pangunahing ginoo ng Chu, mabait na pinatawad ka. Ngunit gusto mo talagang magpatuloy sa iyong landas. Naghahanap ka ng sariling kapahamakan, di ba? Maliit na revolver. Ano ang nakakatakot dito? Kahit na magpapaputok ako, hindi ako natatakot. Sino ba ang hindi marunong magyabang? Kung may lakas ka, magpaputok ka.
Buti na lang. Buhay ka pa. Hindi ko akalain na talagang may lakas ka. Na magpaputok sa sarili mo. Pero unang putok lang yan. Mababa naman talaga ang posibilidad. Habang tumatagal, mas lumalabas ang tapang. Titingnan ko mamaya kung paano ka mapapantalon. Talagang naglakaslog kang magpaputok sa sarili mo ng 2 beses. 3. Hindi ka ba natatakot mamatay? Tama na. Tama na. Cutie yan. Hindi ba't gusto mo? Hatiin ang merkado ng mga hiyas. Sumasang-ayon ako. Hindi ako sumasang-ayon. Kuwal na pangatlong Ginoo. Mag-relax ka. Nangako akong tutulungan kang magbantay. Ang pamilihan ng Jade na ito. Ito ay sa iyo. Walang sino man ang makakakuha nito. Pangunahing Ginoo ng Chu. Sige, ipagpapatuloy ko na. Hindi ka ba natatakot mamatay? May 2 pang bala. May kalahating pagkakataon ka pa na makaligtas. Kaya mo bang bumaril? Ako. Hindi ko kaya. 5. Sobrang nakakapukaw. Hindi ko na kaya. Ako ay duwag. May tao dito. Natakot na at nawalan ng malay. Kuwan na pangatlong Ginoo. Ang swerte ng batang ito. Sobrang ganda naman. Kahit na nakabarrel ng 5 beses, wala siyang nangyari. Mukhang hindi ito swerte. Talagang kawili-wiling bata, na naglakaslog na bumaril sa sarili ng 5 beses. May mga tao talagang katulad mo. Pangunahing Ginoo ng Chu. Ang huling bala na ito ay sa iyo na. Pangunahing Ginoo ng Chu. Nakabarrel na siya ng 5 beses. Ibig sabihin, ang huling putok na ito. Kung bumaril ka, siguradong mamamatay ka. Akala mo ba hindi ko alam? Paano? Natatakot? Naging duwag? Hindi naman, pangunahing Ginoo ng Chu. Ikaw ang nagmungkahi na maglaro ng larong ito. Ngayon, ikaw na ang susunod. Hindi ka naman matapang. Talaga bang? Hinihintay mo akong tulungan ka? Hindi ako naniniwala. Talaga bang may lakas ka ng loob na barilin? Kung tumaya ka, dapat handa kang matalo. Hindi pa tapos ang kwento. Pahiram naman. Kapag nanalo, bibigyan kita. 10,000. Sa unang laro, maglalagay ng 10,000. Akala mo ba'y ikaw ang Diyos ng sugal? Hindi ba't parang libre lang ito? Mukhang may problema ka talaga. Simulan mo na. Talagang tumama. Ito, talagang tumama ang taya. Ang batang babae na ito, talagang swerte siya. Mukhang hindi pamilyar ang batang babae. Talagang maganda ang swerte niya. Ulit, hindi. Gusto mo pang umulit? Sapat na. Ang manalo ng 10,000 ay sapat na. Hindi sapat. Hindi mo ba narinig ang sinabi nila? Maganda ba ang swerte ko ngayon? Ulit. Sandali lang. Ano ang mga numerong ito sa itaas? Ano ang ibig sabihin nito? 3. Hindi mo alam at naglalaro ka pa. Ang mga numerong ito ay mga odds. Mas mataas ang odds ng pagtaya sa mga numero kaysa sa laki. Kung tumama sa 3 dice, kabuuan ng mga numero. Ang odds ay 1 sa 10. Kung nahulaan ang bawat numero, ang odds ay 1 sa 100. 1 sa 100. Iyon ay, isang laro ay maaaring kumita ng 100 beses. Maganda ito. Magkano na lang ang pera mo ngayon? 8,000. Mangyaring tumaya. Lahat ay tinaya. Nabaliw ka na ba? Ito na ang lahat ng pera natin. Ito ba ang lahat ng pera? Ilagay mo ang kinita mong 20,000 mula sa nakaraang laro. Isama mo rin iyon. Ito na ang lahat ng pera. Nababaliw ka na. Nakakuha ka ng swerte at nanalo ka 1 beses. Akala mo talaga ay ikaw na ang Diyos ng sugal. Nakakatawa ang batang babae, di ba? Ang posibilidad na makuha ang leopardo, hindi lalampas sa 1%. Hindi siya maaaring makakuha. Batang babae, makinig ka sa isang payo ko. Huwag ka nang maglaro, uwi ka na. Pakikumpirma ang taya. Kailangan bang baguhin? Huwag baguhin.
Taya ng 3 Buksan. Buksan mo na. Talagang nakuha mo. Totoong leopardo nga. 100,000 naging 10 milyon. Diyos ko. Ate, talagang ikaw ang aking mahal na ate. Isang baw mula sa bata. Kung alam ko lang na makakasama ko ang batang ito, magkasama tayong tumaya. Sa susunod na 10,000, makakakuha tayo ng 1 milyon. Ang porsyentong ito, nakuha mo lahat ng tama. Hindi mo naman. Talagang may kakayahan kang makakita ng mga bagay. Nakuha mo lahat ng ito. Sa totoo lang, matagal na kitang nakita. Huwag kang magtingin ng walang dahilan. Manager, nanalo sila ng 10 milyon. Tumahimik ka. 3 bisita. Ang mesa 06 ay karaniwang mesa. Ang pinakamataas na odds ay nakatakda. Ang pinakamataas na payout ay 1 sa 10. Kayo, maaari lamang kayong umalis na may 1 milyon. Ang nakasulat sa mesa ninyo ay 1 sa 100. Paano? Gusto nyo bang tumakas sa utang? Dumating na si Ginoong San. Ang ginoong ito ay ang unang pamilya sa Jinghai, ang prinsipe ng pamilya Jin, kilala sa mundo bilang ang pinakamalupit na Diyos ng kamatayan sa Jinghai. Ginoong San. Nakakahiya. Bahay ni Ginoong San. Ginoong San, pakiusap, patawarin mo ako. Ang ginang na ito ay 10 milyon. Walang bawas. Salamat, Ginoong San. Talagang masaya. Tapos na. Ang pinakaayaw ni Ginoong San ay kapag may ibang humawak sa kanya. Si Jiang Wangxing ay tiyak na mamamatay. Ginoong San, wala na siyang kamay sa akin. Ginoong San, kung masaktan ako ng mga tao mo, wala ka ng buhay. May problema ang puso mo. Kung hindi ka agad magpapagamot, 5 minuto mula ngayon ay magsusuka ka ng dugo. 1 oras mula ngayon ay magkakaroon ka ng pamamanhid sa mga kamay at paa. 7 araw mula ngayon ay mamamatay ka dahil sa pagkasira ng katawan. Naghanap ka ng kamatayan. Naglakaslog kang champagne si Ginoong San. Si Ginoong San ay nagpa-check up lang noong nakaraang linggo. Walang problema sa puso. Ginoong San, may uod sa puso mo. Karaniwang makina na rehistrong simbolong tatak pangkalakal. Hindi ito matutukoy. Hindi ko alam kung ano. Ngayon, hindi ako makikipagtalo sa iyo. Umalis ka na. Kung hindi dahil sa gwapo ka, ayaw ko sanang sabihin sa iyo. Kung ayaw mong maniwala, ayos lang. Umalis na tayo. Ginoong San. Kung hindi ka agad magpapagamot, magbubula ka ng dugo sa loob ng 5 minuto. Sa loob ng 1 oras, magkakaroon ka ng pamamanhid sa mga kamay at paa. Pagkalipas ng 7 araw, magkakaroon ka ng kabuuang pagkasira ng katawan at mamamatay. Sa loob ng 1 oras, hanapin ang babaeng iyon kanina. Sandali lang. Ang perang ito ay iyo na. Ayaw ko nito. Bakit? Pero ang puhunan ay iyo. Hindi ko kailangan ng perang na panalunan mo. Ako ang pinakamalakas sa Jinghai. Mas mabuti pang mamatay kaysa maging sugarol. Huwag na. Ayos lang. Kung ayaw mo, akin na lahat. Sige, uuwi na ako sa dormitoryo. Palem. Sino kayo? Ano ang ginagawa ninyo? Ikaw, ano ang ginagawa ninyo? Kaya ikaw pala, hinalikan ni Daoshun. Ang saya-saya mo, no? Kayong dalawa, iayos niyo siya para sa akin. Tingnan mo, hindi kita papatayin. Linlin, sitwasyong pang-emergency. Dumating na si Ginoong San sa paaralan. Dumating na si Ginoong San. Hindi ko siya nakita sa loob ng 1 taon. Ilang beses na si Ginoong San. Bilisan mo at makipagkita kay Ginoong San.
Ngayon na ang tamang oras. Magandang pagkakataon para makipag-ayos kay Ginoong San. Ano ang gagawin niya? Dalhin mo siya. Pagkatapos makipagkita kay Ginoong San, babalik ako para ayusin siya. Hindi pa ba dumating si Ginang? Jiang, huwag mag-alala, Ginoong San. May tao na kaming ipinadala para hanapin siya. Ginoong San, narinig kong hindi maganda ang pakiramdam ng puso ninyo. Pinatawag ko si Professor Zhu para sa inyo, para gamutin kayo. Ginoong San, si Professor Zhu ay isa sa aming paaralan. Pinakamakapangyarihang eksperto sa medisina. Huwag magpanik, susuriin ko muna. Nagawa na ba ang MRI? Oo, nagawa na. Walang abnormalidad. Hindi ko makita kung anong sakit ang mayroon si Ginoong San sa puso. Ito, paano mangyayari yun? Professor Zhu, kayo ang pinakamagaling sa buong bansa. Pinakamataas na antas ng eksperto sa medisina. Kung hindi ninyo ito makita, walang makakakita nito. Nakikita ko ito. Hindi pa tapos. Lason ng kulam. Nasa likod ng painting na iyon. Si Senior 3, tingnan mo. Talagang may nagkulam. Nakasulat sa libro. Sa Miaojiang, may isang uri ng paibig na kulam. Basta't ang babae ay ilalagay ang buhok ng lalaki, at ang kanyang sariling buhok, na sabay na ikinulong sa doll na ito ng kulam, ay makakasama sa bawat buhay. Kung hindi, ay magiging halaman na tao. Sino ang nagkulam sa aking ama? Tingnan ko. Siya nga. Si Xiao Teng. Hindi ako. Wala akong dahilan para saktan ng iyong ama. Siya ang aking stepmother. Kung mamatay ang aking ama, hindi na siya makakaranas ng ganitong luho. Mali. May dahilan siya para magkulam. Ilabas mo ang mga bagay sa drawer sa likod mo. Ilabas mo. Ano ang balak ninyo? Nakakasakit. Si Senior 3. Sertipiko ng diborsyo. Gusto ng aking ama na makipagdiborsyo sa iyo. Hayaan mo siyang maging halaman na tao. Kaya pala nagkulam sa aking ama. Nag-aalala ka sa aking ama. Pagkatapos siyang paalisin, hindi na ako makakaranas muli ng ganitong buhay ng mayamang ginang. Sino ang ayaw sa pera? Sino ang ayaw maging mayamang ginang? Ano bang pagkakamali ko? Sabihin mo, ano bang pagkakamali mo? Ang pagkakamali mo ay na hindi mo dapat sinaktan ng aking ama, na hindi mo dapat ako pinagtitripan, hindi mo ako pwedeng patayin. Ako lang ang may antay-kulam. Kung ako'y mamatay, ang iyong ama ay magiging buhay na patay magpakailanman. Talagang masama. Ang inyong pamilya, Jin, bawat sentimong kikitain ninyo mula ngayon, ay may kalahati sa akin. Habang buhay kayo, ay mga kasangkapan ko sa pagyaman. Talagang gusto kitang patayin. Maaari mong patayin siya. Gusto mo bang saktan ang matanda? Nasabi ko na, ako lang ang may antay-kulam. Marunong din akong gumawa ng antay-kulam. Ano? Marunong ka rin? Siyempre, kalokohan. Ang paibig na kulam ay isang lihim na sining mula sa Miao. Ang mga taong marunong gumamit nito, ay hindi hihigit sa 10. Marunong kang mag-alis. Imposible. Paano mo alam na hindi ako marunong? Si Senior 3, pahiram ng iyong lighter. Anong nangyayari? Hindi pa nagigising ang matanda. Nasabi ko na noon pa, hindi siya marunong mag-alis. Siya talaga, ay hindi alam kung ano ang mga lihim ng Miaojiang. Binibining Jiang, ano bang nangyari sa aking ama? Huwag mag-alala. Nagising na ang Ginoo, Ama.
Sino ang mahusay na manggagamot na nagligtas sa akin? Ito ay si Binibining Jiang. Siya ay may mataas na kasanayan sa medisina. Mahusay na manggagamot. Salamat sa manggagamot sa pagligtas sa akin. Hindi naman. Madali lang iyon. Bakit bigla? Ay nahimete. Hindi ba't dahil sa iyong bagong asawa? Alam niya na gusto mong makipaghiwalay sa kanya, kaya't lihim siyang naglagay ng kulam sa iyo. Kapag nakipaghiwalay ka sa kanya, ikaw ay magiging buhay na patay. Kung hindi dahil kay Binibining Jiang, sa iyong buhay, ay maaari ka lamang nakahiga sa kama, at hayaan siyang sumipsip ng iyong dugo. Talagang ikaw ay isang hindi marunong makilala ng mabuti at masama. Tawagin ang tao. Huwag. Dalhin siya sa akin sa Africa. Ginoo, hindi mo ako pwedeng patayin. Ako ay nagkaanak sa iyo ng anak na lalaki. Tingnan mo sa ngalan ni Yaozu. Hindi mo rin maaring ganyan ang gawin sa akin, Ginoo. Itay, huwag mong paalisin si nanay. Makikita pa ng x-ray na mata kung may naganap na pagtataksil. Patawad sa aking pagiging tapat, matandang Ginoo. Sa itaas ng iyong ulo, mukhang may kaunting berde ah. Diyos ko, Ginoo, Yaozu, hindi siya iyong tunay na anak, ano? Batang babae, anong kalokohan ang sinasabi mo? Yaozu, hindi siya aking tunay na kapatid. Hindi, si Yaozu ay anak ng iyong stepmother, sa ibang tao. Binibining Jiang, kailangan mong malaman kung sino ang iyong kalaguyo. Bibigyan kita ng 10 bilyon. 10 bilyon. Diyos ko, Ginoo, huwag mag-alala. Hahanapin ko na ito. Siya iyon. Siya iyon. Ginoo, huwag mong pakinggan ang kanyang kalokohan. Hindi ako. Itaas mo ang iyong ulo. Ginoo, talagang hindi ako. Pinapagawa ko sa iyo na itaas ang iyong ulo. Kayong dalawa ay napakakatulad. Ano pang maaari mong sabihin? Ginoo, paano mo nasabi iyon? Si Yaozu ay kamukha mo. Siya ang iyong anak. Ginoo, tumahimik ka. Hindi na kita pinaniniwalaan. Isang salita lang. Dalhin mo silang dalawa. Agad na gawin ang pagsusuri ng pagkakapareho ng dugo. Kailangan kong madaliin ito. Gusto kong makita ang resulta agad. Oo. Ama, huwag kang mag-alala. Kung si Yaozu ay talagang ito, anak ng maliit na kaakit-akit, agad ko silang papatayin. Si Senior 3, lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Dalhin mo muna si Yaozu. Oo, batang Ginoo. Bumalik muna tayo sa silid. Totoo nga. Dalawang walang hiya. Ganyan lang kayo. Ganito niyo ako babayaran. Ginoo, ang ginang ang unang kumilos. Siya ang nagpilit na habarin ang pantalon ko. Wala akong kinalaman dito. Kaakit-akit. Maliwanag na ako ay lasing. Sinamantala mo ang pagkakataon para sa masama. Ikaw, kaakit-akit. Ikaw, nagbabalat kayo ka. Nagbubulaan ka. Ikaw ang unang nangakit sa akin. Nagbubulaan ka. Tumahimik ka. Sino ang gustong makinig sa inyo dito? May tao. Ginoo, pakinggan mo ako. Itapon mo sila sa mga aso. Ginoo, nagkamali ako. Ginoo, ang babaeng ito ay sobrang tanga. Ang bodyguard ay medyo mas bata. Paano ito maihahambing? Sa may kapangyarihan at kayamanan na matandang Ginoong Jin. Kahit isang sandaling saya, at hindi makilala ang isang buhay na saya. Karapat-dapat, Binibining Jiang. Pasensya na at napatawa kita.
Ang cheque na ito na 10 bilyon ay isang pasasalamat. Salamat sa Ginoong Jean at kay Senior 3. Gayunpaman, ito ay mga bagay na dapat kong gawin. Ang ganitong malaking cheque, paano ko naman ito matatanggap? Makikita naman. Binibining Jiang. Hindi siya basta-basta. Dahil ayaw mong tanggapin ang perang ito, kaya't ibibigay ko ang Jean Investment bilang regalo kay Binibining Jean. Bilang pasasalamat, ito. Nakakahiya naman ito. Binibining Jiang. Sa ilang araw, ay panahon na ng pagpasok sa Taglagas. Sa panahon ng paghahanap ng trabaho, sa kakayahan ni Binibining Jiang, magsimula bilang intern. Sobrang nakakapanghina ng talento. Sakto na ang aming Jean Investment ay para kay Binibining Jiang upang makapagpakitang gilas. Salamat kay Senior 3. Ang pinakamagaling sa buong bansa, kumpanya ng Angel Investment, si Senior 3 ay talagang ibinigay sa akin ang ganitong kahusay na kumpanya. Mukhang may magandang paningin ka. Si Wang Xing ay may campus recruitment ngayon. Bakit nandito ka pa sa dormitoryo? Bilisan mo, samahan mo akong maghanap ng trabaho. Tara na. Itinatag ang Innovation Group noong 2010, isang profesional na kumpanya sa larangan ng teknolohiya at internet na may malakas na bentahe sa industriya, at naging pangunahing kasosyo sa mga negosyo ng teknolohiya at internet. Matapos ang mahigit 10 taon ng pag-unlad, ito ay naging mahusay at nakabuo ng magandang reputasyon at tatak. Jeans Venture Capital. Para sa mga tao. Ganoon lang. Gusto mo pang maghanap ng trabaho? Si Jiang Wangxing. Dumating ka ba para sa interview sa paglilinis ng banyo? O para sa interview sa pagiging gwardya? Ako ay mula sa Financial Department. Graduate student ako. Kahit na hindi pa nakapasa sa resume screening. Si Qiu Jing ng Jeans Venture Capital. Kami ay nasa top 3 sa aming pagsusulit. Hindi kami makapasok sa interview. Ang hirap naman. Tara na. Si Cho ay naghihintay sa iyo. Ang taas naman ng mga hinihingi na ito. Kailangan ng napakahusay na tao. Kailangan kong makapasok sa Jinshi Venture Capital. Ako. Natanggap na ako sa Jinshi Venture Capital. Si Zuo Banhua. Ito ay opisyal na empleyado. Abiso ng pagtanggap. Diyos ko. Ang mga graduate student ay hindi makapasok. Hindi sila kwalipikado maging intern. Si Zuo Banhua. Direkta siyang makapasok bilang opisyal na empleyado. Si Zuo Banhua. Pero iba siya sa mga karaniwang empleyado. Si Zuo Banhua ay pumasok para sa ginto basta't makuha ang pagkilala ni Senior 3. Maaari siyang maging kanang kamay ni Senior 3. Maaaring makakuha pa ng mas mataas na posisyon. Maging kasintahan ni Senior 3. Si Zuo Banhua. Huwag mong kalimutan kami sa oras na iyon. Sige. May mga tao na hindi makapasok sa buong buhay nila. Jinshi Venture Capital. Jinshi Venture Capital ay hindi ba tiyo ng aking kumpanya? Hoy, Binibining Jiang. Nasa paaralan ka. Nandito ako. Sige, dadalhin ko na ang kontrata ng paglilipat. Pagkatapos mapirmahan, ikaw ay ang chairman ng Jinshi Venture Capital. Sige. Kumusta na ang mga kaklase? Professor Shen. Nakuha ko na ang sa Jinshi Venture Capital. Natanggap na ang liham ng pagtanggap. Hindi nakakagulat, si Linlin nga. Napakahusay. Kailangan mong ingatan ang mga kaklase. Walang problema. Mga kaklase, ibigay mo sa akin ang resume. Kilala ko ang tagapanayam ng Jeans Venture Capital. Liham ng abiso. Maaari kong ipaalam sa inyo. Diretsong pumasok sa interview. Totoo. Sinasabi mo ba, pumunta sa pinakamagandang interview sa Jeans Venture Capital? Si Miss Zuo. Napaka-abilidad mo. Hindi ba't dahil sa pamilya mo? Anong ipinagmamalaki mo? Si Jiang Wangxing. Nasaan ang resume mo? Wala akong resume. Si Jiang Wangxing. Hindi ka naman nag-aaral ng mabuti. At hindi ka naman seryoso sa paghahanap ng trabaho. Kung ganyan ang gagawin mo pagkatapos magtapos, anong gagawin mo? Professor Shen. Hindi mo pa siya kilala. Siya ay parang putik. Hindi ko makapit sa pader. Tingnan mo. Ito ay Jeans Venture Capital. Dumating na ang tagapanayam. Ginoong Zuo. Ang iyong ama. Nakipag-usap na sa amin. Ito ang resume ng kaklase ko. Lahat sila ay mahusay. Tingnan mo. Maaari bang payagan din sila na diretsong pumasok sa interview? Sige. Diyos ko. Kinuha na ng tagapanayam ang aming resume.
Si Jiang Wangxing, kahit na mahina ang iyong mga marka, pero kung maaari kang humingi sa akin, maaari ko ring sabihin sa tagapanayam, nabigyan ka ng pagkakataon sa panayam. Si Zuo Banhua, ano ang kaya niyang gawin? Tanging maglinis ng banyo lang. Si Jiang Xing, bakit hindi ka pa nagpapasalamat kay Zuo Banhua, na naghanap siya ng trabaho para sa iyo? Tama na, bilang tagalinis sa Jeans Venture Capital, mayroon itong 9,000 yuan bawat buwan. Hindi ko kailangan. Si Jiang Wangxing, bakit ikaw ay nag-aalangan? Ang iyong saloobin, paano ka makakahanap ng trabaho? Alam mo ba, na hindi ka makakahanap ng trabaho? Makakaapekto ito sa aming departamento, sa rate ng empleyo. Ngayong taon ay panahon ni Professor Sun. Sa mahalagang oras ng pagsusuri ng ranggo, ang rate ng empleyo ay isang napakahalagang sukatan. Sa ganitong paraan, makakasama ito sa iba, na hindi makakapasa sa ranggo. Sinasabi ko na, hindi ko kailangan. Si Jiang Wangxing, labis akong nabigo sa iyo, Profesor. Hindi ganyan si Wangxing, Professor Shen. Si Jiang Wangxing ay isang putik na hindi ko makapit sa pader. Iminumungkahi ko na siya ay tanggalin upang hindi siya makakaapekto sa rate ng empleyo ng aming departamento. I terminate siya. Siya ang dumi ng aming departamento. Para sa Profesor, I terminate siya. Sobra na kayo. Si Jiang Wangxing, huwag sisihin ang guro kung hindi ka binigyan ng pagkakataon. Kung hindi ka makahanap ng trabaho ngayon, kailangan kitang i-terminate. Huwag, Professor Wangxing. Tara, mag-interview tayo. Huwag mag-alala, walang masama. Malapit na tayong magtapos. Ni-terminate sa universidad, 4 na taon ng self-study. Karapat-dapat, sino ang nagbigay sa kanya ng trabaho? Si Senior 3. Dumating si Senior 3. Pati si Senior 3 ay personal na dumating. Ito ang pinakamataas na antas ng recruitment fair sa kasaysayan. Ang gwapo at bata ni Senior 3. Sa ganitong lapit kay Senior 3, parang mahihimatay ako sa kanyang gwapo. Si Senior 3, bakit ka personal na dumating? Ikaw, may bago bang pakikipagtulungan sa aming Jinghai University? May bagong kooperasyon. Tatawagan ko ang punong guro, para siya ay dumating at tanggapin ka. Hindi na kailangan. Dumating ako ngayon. May mas mahalagang bagay. Mas mahalagang bagay. Karaniwan si Senior 3, ay hindi dumedalaw sa ganitong mga okasyon. Baka para kay Zuo Banhua. Si Senior 3, ako si Binibining Jiang. Sige na. Mula ngayon, Binibining Jiang. Siya ang tagapangulo ng Jin Investment. Magandang araw, tagapangulo. Magandang araw, tagapangulo. Magandang araw, tagapangulo. Hindi ito akma. Si Jiang Wangxing ay tagapangulo ng pamumuhunan ng pamilya Jin. Diyos ko, kanina, kami, ano ang sinabi namin? Kaibigan Wangxing, kanina, nagbiro lang kami. Hindi mo naman ito papansinin, di ba? Kaibigan Wangxing, nagkamali kami. Maaari bang isaalang-alang mo ang aming pagkakaibigan bilang mga kaklase? Hayaan mong pumunta kami sa internship ng pamumuhunan ng pamilya Jin. Siyempre, hindi pwede. Sa aming kumpanya, tanging mga katulad ni Zai Xiaoting lamang ang tinatanggap. Xiaoting, sa hinaharap, ikaw na ang direktor ng pananalapi ng kumpanya. Ang taunang sahod ay dapat 5 milyon, siguro. Ako. Wangxing, para kang aking ikalawang magulang, Wangxing. Tama nga, halos nakalimutan na kita. Hindi mo ba sinabi kanina na ayusin akong maglinis ng banyo? Wala, hindi ko sinabi iyon. Ikaw ay tinanggal. Ako, magbigay ng abiso. Ginang, Jiang, kung hindi, dadalhin kita. Maglibot sa pamumuhunan ng pamilya Jin. Sige, hindi pa ako nakapunta sa sarili kong kumpanya. Tara na. Jiang Wangxing, akala mo, dahil may 3 ginoo na sumusuporta sa iyo, kaya't nagmamalaki ka, di ba? Sasabihin ko sa iyo, may kasintahan ang 3 ginoo.
Siya ang pinakamayaman sa gitnang rehiyon. Anak ng pamilya Bai, si Bai Yaksuan. Mas mataas ang katayuan kaysa sa pamilya Jin. Patay ka na. Hoy, may nangyaring masama kay Ate Yaksuan. Bumalik ka na agad. Matapos bumili ng pagkain. Magpapatuloy. Tatlong ginoo. Tatlong ginoo. Tatlong ginoo. Ang daming tagapamahala ng kalakalan. Ginang, Jiang. Ang 50 ito, lahat ay mula sa Jinghai. Pinakamahusay na tagapamahala ng kalakalan. Sa bawat isa, nakakreate ng hindi bababasa. Ilang daang milyon na halaga. Kung makakapunta sila lahat, para tulungan akong kumita sa stock trading. Kaya ang bilis ng kita ko, hindi ba tataas ng mabilis? Tatlong ginoo, maaari ko silang sumunod sa akin sa stock trading. Siyempre, mula ngayon, lahat kayo, kailangan sumunod sa ginang, Jiang sa stock trading. Sundin ang kanyang utos. Isang estudyanteng kolehiyo na magtuturo sa amin ng kalakalan. Hindi ito pagkakamali, di ba? Oo nga. Tayong lahat ay mula sa Jinghai, pinakamagagaling na tagapamahala ng kalakalan. Bakit kami makikinig sa kanya? Oo nga, tumahimik ka, Ginoong Jiang. Siya ang bagong itinalagang tagapangulo. Bagong tagapangulo, kaya pala ang sinasabi sa itaas. Siya ang bagong tagapangulo na inilipat dito. Mga kasama, kung hindi kayo sumasang-ayon sa akin, naiintindihan ko. Ngunit, ako na ang inyong tagapangulo. Pagkatapos, kailangan nyo na lang sumunod sa aking utos. Ngunit makatitiyak ako sa lahat, sa susunod na 5 minuto, kayo ay kikita ng taunang sahod sa susunod na 10 taon. Sinasabi ko ang mga malalaking bagay. Talagang nakakatawa. Paano mangyayari iyon? Magsimula na ngayon. Sa kaliwa, bumili ng Human Biotechnology. Sa kanan, bumili ng Guangmang Media. Sa gitna, bumili ng Gaokei New Energy. Agad-agad, 100 beses na leverage. Bilhin ng todo at gumastos ng todo. Kung gaano karami, bilhin nyo lahat. Ito. Paano mangyayari ito? Sa loob lamang ng 5 minuto, tumaas ng 50 puntos. Hindi ako nagkakamali, di ba? Ang 50 milyon na binili namin, kumita na ng 500 milyon. Talagang hindi makapaniwala. Ang account na yon ay malapit nang umabot ng 2 bilyon. Tumaas na. Hindi pa umabot ng kalahating araw. Kumita na ng 20 bilyon. Talagang hindi ito madali. 20 bilyon. Gusto ko nang umarangkada. Yan po siyang. Wang Xing, ayos ka lang ba? Medyo nasa sabik lang ako. Hindi ko na kayang kontrolin ang sarili ko. Bilis. Hayaan mong tingnan ko ang account. Bilis. Bilisan mong dalhin ang account. Account. Tagapangulo na rehistrong simbolong tatak pangkalakal. Pasensya na. Ako ang may kasalanan, hindi ko nakilala ang dakilang tao. Ang mga stock na pinili mo, talagang napakaganda nito. Ang aming account, patuloy pa rin kumikita ng bawat segundo. 10 milyon bawat segundo. Pumasok na kita. 10 milyon bawat segundo. Diyos ko, Wang Xing, mayroon ka pang ano? Kailangan mo bang ipagawa sa amin? Ito, tagapangulo, sabihin mo lang, sa panahong ito, ang aming account ay malinis na 3 bilyon na. 3 bilyon, ito ang pinakamagandang nakita kong pamamahala sa loob ng 30 taon. Ginang, Jiang, talagang kahanga-hanga ka na magkaroon ng ganitong tagumpay. Sa mundong ito, mukhang tanging Ginang, Jiang lamang ang makakagawa. Mga ginoo at ginang, ngayong araw, kumita tayo ng 3 bilyon. Lahat kayo ay may kontribusyon. Ito ang aking komisyon para sa lahat. Gamitin niyo lahat ito. Kung kulang, mayroon pang iba. Ito ang ibinibigay kong komisyon sa lahat. Kunin niyo lahat at gastusin. Kung kulang, mayroon pang iba. Nagnanakaw ng pera. Lahat ay mayroon pa. Kung kulang, bumalik kayo. Kunin niyo lahat at gastusin. Kung kulang, mayroon pang iba. Sapat na. Saan ito sapat? Hindi ba ito pwedeng ipasok? Hindi na kayang ipasok. Tagapangulo, talagang hindi na kayang ipasok. Sa susunod, tiyak. Wang Xing, tumigil ka na. Talagang hindi na nila kayang ipasok. Sige na, sarado na ang stock market ngayon. Lahat, umuwi na at magpahinga. Gagawin natin ito bukas. Susunod, ayos. Sige na, uminom tayo. Tara na. 1 linggo na ang nakalipas. Sa buong katawan ko, mayroon lamang akong 215 piso. Ngayon ay mayroon na akong 3 bilyon.
Isang linggo na ang nakalipas. Ang hawak ko noon ay tinapay pa rin. Ngayon, lahat ay iba na. Naging ako na. Naging ako na. Ang galing. Ate Yaksuan, sa wakas, nakabalik ka na sa bansa. Ito ang sinabi ko sa iyo. Nangaakit sa iyong kasintahan. Babae ni 3 ginoo. Sigurado ka bang siya yun? Sigurado ako. Siya nga iyon. Talagang mababa ang panlasa ni Xiao Teng. Ate Yaksuan, ano ang balak mo? Paano mo siya aayusin? Pero si Ate Yaksuan ay anak ng pinakamayaman sa gitnang rehiyon. Ang halaga ng pamilya ay hindi bababa sa 300 bilyon. Tagapangulo ng pamumuhunan ng pamilya Jin, Jiang Wangxing. Nakagalit si Ate Yaksuan. Hindi ka rin mapoprotektahan ng 3 ginoo. Ayusin mo siya. Ganitong tao. Wala talagang halaga. Ate Yaksuan. Ginang, Jiang. Ang galing mo sa pangangalakal ng mga stock. Gusto kitang kunin bilang punong tagapamahala ng kalakalan ng pamilyang Jin. Kunin mo ako. Mahal ako, ha? Kahit gaano karami ang kailangan mo. Kaya kong bayaran. Hindi sapat. Dagdagan mo pa ako. Sapat na ba? Diyos ko, ano bang ginagawa ninyo? Kahoy na kahon ng yelo. Bakit ka nandito? Paano? Hindi ko kaya, para makita ang aking kasintahan. Ninang, Z, ang kasunduan ng kasal natin ay itinakda ng aking mga magulang. Hindi ko naman ito sinang-ayunan. Huwag kang mag-aksaya. Wala kang karapatan na makipag-usap ng mga kondisyon sa akin. Nagtatapos ang kasunduan ng kasal. Ang aming pamilya at ang pamilyang Jin. Permanenteng kasunduan ng kooperasyon ay matatapos din. Wala nang suporta mula sa aming pamilya. Kayo, pamilyang Jin, makakaupo pa ba kayo sa Jinghai? Unang pinakamalaking pamilya sa posisyon. Gusto mo akong kontrolin? Huwag nang sayangin ang iyong lakas. Si Xiaoting, talagang nagbago ka ng marami. Ano? Ito ay dahil sa babae na ito. Ano ang may bibigay niya sa iyo? Wala itong kinalaman sa iyo. Assistant Tenglin, paalisan ang bisita. Isang linggo mula ngayon ay ang kasal na. Ang aking ama at ang iyong ama ay darating. Sana sa oras na iyon, huwag kang mahuli. Tama nga. Pasensya na. Wala kang karapatang pumasok sa selusalo. Wala kang kwalifikasyon. Itago mo na ang mga hindi mo dapat isipin. Kung hindi, pasensya na makita mo ang mga ito. 3 ginoo, mahigit 8% ng negosyo ng pamilya Jin ay may kaugnayan sa kanilang pamilya. Kung kanselahin ng pamilya Bai ang kooperasyon, ang aming mga staff ay mawawala ng mahigit sa 1,000 bilyon. Tinulungan ako ng 3 ginoo noon. Dahil ayaw ng 3 ginoo na makipag-ugnayan sa kasal, tutulungan ko na lang siya. 3 ginoo. Ang halaga ng kabuuang halaga ng pamilyang Z ay 3,000 bilyon. Ito ay 3 beses nang sa pamilya Jin. Kaya ako ay, kung makakaya kong, bago ang selusalo ng pamilya sa 1 linggo, na malampasan ang iyong halaga sa kanilang pamilya. Hindi mo na kailangang makipag-ugnayan sa kasal. Malampasan ang kanilang pamilya. Sa loob ng 7 araw, kumita ng mahigit sa 2,000 bilyon. Posible ba ito? Paano itong hindi posible? Ito ay problema sa formula. Ang proporsyon ng ginseng ay lumampas. Pinalakas ang mga side effect. Ginawang gamot na nakamamatay ang gamot na nakakapagligtas. Kaya, kung iaayos ang formula, mawawala ang mga side effect. Magagawa nitong ipakita ang tunay na bisa ng gamot. Ang Huichun pill ay walang side effect. Kaya ang pamumuhunan sa Bikuotang, ang mga ari-arian ay magiging 10,000 beses. Lahat ng ito ay hindi problema. Xiaoting, bilisan mo. Tulungan mo akong makipag-ugnayan. Si Academic Qianzang ng Bikuotang. Si Academic Qianzang ay hindi kailanman tumanggap ng mga estranghero. Pero maaari mong tanungin si Sanye. Noong nag-aral sa ibang bansa si Sanye. Pero si Academic Qianzang, ang paborito niyang estudyante. Hindi ko inasahan na si Sanye ay isang matalinong estudyante. Sige. Hey, Sanye,
Gusto kong makipagtulungan kay Academic Kienzang. Maaari mo ba akong tulungan na ipakilala siya? Lolo, bakit nandito ka rin? Ano sa tingin mo? Ang kasal mo at ni Yaksuan ay nakatakda na. Lolo, ako, kailangan kong personal na ibigay ang paanyayang ito kay Academic Kienzang. Lolo, ang usaping iyon sa Xiaofu. Nalaman ko na ikaw ay bumalik sa bansa upang ipamana ang negosyo. Ang mga stock ng Jin family ay tumaas ng 10 beses. Ako ay labis na proud para sa iyo. Guro, sobrang papuri po. Ito po ay si. Ako ay naghahanda upang formal kayong ipakilala. Siya ang nais kong formal irekomenda sa inyo. Jiang Wangxing. Ginang. Jiang. Siya naman ay isang natatanging henyo sa pamumuhunan. Matagal ko nang narinig ang pangalan ni Ginoong Zhang. Kaya, diretso na ako sa punto. Nais kong mamuhunan sa Hui Chunpil. Guro. Kaya ko ring mamuhunan sa Hui Chunpil. Magpapatuloy. Dumating na rin si Yaksuan. Magandang araw, tiyo. Magandang araw, guro. Ayos lang. Noong panahon na iyon, ikaw at si Xiao Teng ay ang pinaka-mahusay kong estudyante. Narinig ko na kayo ay magpapakasal na. Binabati kita. Salamat, guro. Bakit nandito ka rin? Siya ang aking dinala. Ginoong San, paano ka nakapagdala ng isang mahirap na estudyante dito? Tanggapin ang pakikipagtulungan. Siya ba ay karapat-dapat? Kanino ka nakikipag-usap? Siya ay isang espesyal na bisita na aking inimbitahan. Si Xiao Teng. Si Xiao Teng ay hindi kailanman malapit sa mga babae. Paano niya nagawang dalhin ang mahirap na estudyante upang makilala ang guro? Kaya maaaring magdulot ng pagkadismaya kay Ginang. Jiang. Hui Chunpil. Ang aming dalagang anak. Siguradong makakamit. Guro, kami sa pamilyang Bai. Nais naming mamuhunan ng buo. Maaari rin naming tulungan kang buksan ang pambansang mga channel ng benta. Ano sa tingin ninyo? Ginoong Zhang, ikaw ay isang autoridad sa larangan ng medisina. Kasosyo, dapat ay isang kumpanya na may kakayahan. Hindi ito basta-basta. Hindi ito para sa mga maliit na pagawaan. Ang kakayahan ay hindi nakasalalay sa mga ito, kundi nakasalalay sa kakayahang lutasin ang mga problema. Ang rejuvenation pill ni Ginoong Zhang, may mga panganib sa kaligtasan. Kaya nyo bang lutasin ang mga problemang ito? Kompleto ang pagbili. Magpapatuloy. Si Xiao Teng. Kung dadalhin mo ang estudyanteng ito, upang sirain ang aking reputasyon, maaari ka nang umalis ngayon. Guro, huwag ka munang magalit. Totoo ba ito? Ginang, Jiang. Ang rejuvenation pill ay dumaan sa maraming klinikal na pagsubok. Ang mga resulta ay palaging maganda. Saan ba ang mga panganib? Ikaw, isang estudyante, kahit na nag-aaral ng pharmacology. Kaya, mas alam mo ba ang pharmacology kaysa sa guro? Narinig mo ba? Si Baozi, agad na umalis. Huwag magaksaya ng oras ng lahat dito. Si Xiao Teng, ito ang taong dinala mo. Alam ko, wala sa lahat ang naniniwala sa akin. Ginoong Zhang, sa loob ng iyong rejuvenation pill, idinagdag ang ginseng na 1,000 taon. Ang ratio ay 1 sa 0.7. Wala akong maling sinabi, di ba? Paano mo nalaman? Ginseng na 1,000 taon. Ito ang lihim na sangkap na espesyal kong idinagdag. Ratio. At ako lamang ang nakakaalam. Hindi alam ng aking katulong. Guro. Baka, siya ang nagnakaw. Ang iyong recipe. Maaaring, siya ay nasa iyo pa. Naglagay ng mga mata sa paligid. Ganitong tao. Hindi maganda ang ugali. Huwag talagang makipagtulungan sa kanya. Imposible. Ang aking recipe. Nakalak sa aking safe. Maliban sa akin. Walang makakakuha. Ginoong Jiang. Kung talagang alam mo, ang ganitong lihim na bagay, kailangan mong maging malinaw. Hindi tugma. Nanumpa ako. Hindi ko talaga ginawa anumang illegal na bagay. Pero, ang ratio ng ginseng na 1,000 taon ay labis. Kapag nailabas na, magkakaroon ng mga side effect na nagdulot ng kamatayan. Agad na mababang karote ang alcohol. Kung hindi ito maayos na may aangkop, ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Nagbabalat kayo ka. Ang recipe ng guro, paano ito magkakamali? I-adjust ang ratio ng ginseng na 1,000 taon sa 1 sa 0.2 at idagdag ang 0.1 na Tianshan Snow Lotus na neutralize ay makakabawas ng ganap sa mga side effect. At saka, maaari ring itaas ang bisa ng rejuvenation pill ng 3%. Maaari mong dalhin ang mga puting daga na may cancer cells para sa eksperimento at makikita ang resulta agad. Guro, maaari mong sundin ang recipe ni Ginang, Jiang, para sa isang eksperimento. Kung ito ay magtatagumpay, ang rejuvenation pill ay talagang makakatulong sa mas maraming tao. Ito rin ay ang iyong inaasam na makita. Sige. Lumabas ang resulta ng eksperimento.
Kung totoo ang sinasabi mo, makikipagtulungan ako sa iyong kumpanya. Siguradong mabibigo ang eksperimento. Isang estudyanteng hindi pa nagtapos at mahirap, na gustong baguhin ang recipe ni Ginang. Zhang, talagang nakakatawa. Ito ang orihinal na recipe. Ito ay naayon sa recipe ni Ginang. Zhang, pagkatapos ng pagpapabuti. Ginang, Zhang, ang puting daga ay hindi na humihinga. Dapat ito ay dulot ng toxicity ng gamot, na nagdulot ng acute failure. Paano mangyayari iyon? Paano ito posible? Maliwanag na paulit-ulit kong sinubukan. Paano magkakaroon ng toxicity? Guro, tingnan mo ito. Walang hanggan na simbolo ng liwanag. Papel ng liwanag. Patuloy na simbolo ng liwanag. Kung ang formula ng guro ay may problema, mas lalo na ang iyo ay hindi magtatagumpay. Wala talagang silbi. Pareho lang din. Kakaiba, isang himala, ang puting daga na may selyulang kanser, ay imposibleng magkaroon ng ganitong estado ng isip, kumakain. Ang gamot na ito ay epektibo. Ginang, Zhang, salamat. Nailigtas mo ang revitalizing pill. Nailigtas mo ang 100 herb hole. Nailigtas mo ako. Kung hindi, hintayin ang orihinal na revitalizing pill na ilabas. Ay makakapinsala. Hindi alam kung ilang tao. Ito, Ginang, Zhang. Ito talaga ay, talagang hindi ka panipaniwala. Ikaw ay bata pa. Ngunit mayroon kang ganitong kakayahan. Ako noon, masyadong matigas ang ulo. Masyadong pinababa kita. Hindi ba? Talagang pagkakataon lang. Guro, sa loob ng puting daga na ito, may posibilidad ba na mayroon ng antibodies? Hindi. Ito ay nakuha ko ng random. Ang puting daga para sa eksperimento. Wala ang sinasabi mong sitwasyon. Ang formula ni Ginang, Zhang, naayos ang aking pagkukulang. Ginang, Zhang, ito ang kasunduan sa pakikipagtulungan. Hindi lang tayo mga kasosyo. Gusto ko ring hilingin sa iyo na maging technical na tagapayo ng Huachun Pill. Sa hinaharap, sa pagbuo ng bagong gamot, gusto ko ring humingi ng higit pang payo mula sa iyo. Masaya ang pakikipagtulungan. Ginoong Zhang, masaya ang pakikipagtulungan. Magpapatuloy ang kwento. Dagat ALW 666. Mukhang hindi nagkamali si Zuo Linlin. Ang relasyon ni Xiao Teng at ng babaeng iyon ay talagang hindi simple. Tawagin si Zuo Linlin para makipagkita sa akin. Oo. Ginang, Yaksuan. Alam ko na darating ka para hanapin ako. Yung si Jiang Wangxing ay talagang napakakaiba. Narinig ko na ang pamilya nyo, ang Zuo, kamakailan, ay nawalan ng 100 bilyong yuan sa stock. Basta't tulungan mo akong ayusin siya. Pamilya Bai ay handang magbigay ng pondo para tumulong. Ginang, Yaksuan, huwag kang mag-alala. Tiyak na aayusin ko siya ng mabuti, para hindi na siya muling lumitaw sa iyong harapan. Wangxing, ayon sa iyong mga tagubilin, ang mga stock na ginagawa namin ay pangmatagalan. Sa kasalukuyan, ang account ay mayroon ng 100 bilyon. Ikaw ngayon ay nasa ika-10 pwesto sa listahan ng mga mayayaman. Saan ka naman pupunta? Ngayon ay Nobyembre 8. Ako ay magiging unang sa pambansang listahan ng mga mayayaman. Tumingin sa bituin. Palagi mong sinasabi ang Nobyembre 8. Ang araw na ito ay may espesyal ba? Hintayin ng 2:00 ng hapon. Malalaman mo na. Umalis ka. Hayaan mo kaming pumasok. Umalis ka. Ginoong Jiang, mga magulang ni Ginoong Zai, dumating upang hanapin si Ginoong Zai. Hindi ko sila napigilan. Nanay, bakit kayo nandito? Bakit mo kami iniiwasan? Ako at ang tatay mo ay hinanap ka ng 3 araw. Ang sulat ng pagtanggap mula sa state-owned enterprise. Nakuha na lahat para sa iyo. Ikaw naman, diretsong naglaho sa akin. Alam mo ba, gaano kahirap makuha ang pagkakataong ito para sa mga bagong graduate? Sumama ka sa akin pauwi. Tara na. Tapos, magpapatuloy. Higuang Fushu.
Talagang naharang ang bala ko. Ang babaeng ito ay hindi basta-basta. Mukhang kailangan kong maging seryoso. Nakita ko na siya. Sa halip na tumugon ng pasibo, mas mabuti pang umatake ng aktibo. Bakit mo hinahatak ang sinturon ko? Magpapatuloy. Huwag magsalita. Barya. Ang babaeng ito. Sa ganitong kalayuan, tinamaan ako ng barya. Mukhang ang kanyang lakas ay higit pa sa akin. Sige na, ligtas na. Ang layo, ang dilim. Nakikita mo ba? Mahirap ba ito? Ang astig nito. Wala ka namang totoong X-ray vision, di ba? Para sa iyo. Tingnan ang katumpakan ng sniper na ito. Para bang mula sa Amerika. Isang mataas na antas na espesyal na sundalo. Sa tingin ko, ang makakapagbayad sa espesyal na sundalo ay sila lamang. Sila. Hey! Narinig ko. Na-sniper ka. Okay ka lang. Wala akong problema. Alam ko siguro kung sino ang gumawa nito. Aayusin ko ito. Sige. Salamat, Ginoong San. Agad naming pinigilan. Si Ginang, Jiang Ai, sa kalsadang inambush. Naniniwala akong madali naming mahahanap ang nakatagong sniper na iyon. Kumuha ng buhay. Oo. Ginoong San, nahuli na ang tao. Isang mataas na espesyal na sundalo mula sa magandang bansa. Kodigo, isang mata. Sabihin mo, sino ang nagutos sa iyo? Huwag ka nang magaksaya ng lakas. Hindi ko sasabihin sa inyo anumang impormasyon tungkol sa employer. Mukhang may prinsipyo ka. Si Zuo Linlin, o si Ziyak Suan. Mula sa iyong mga mata, makikita ko na. Sila ang dalawang tao. Nababaliw na kayo. Ito ang regalo ng Ginoong San para sa iyo. Inutusan ako ng Ginoong San na iparating sa iyo. Huwag mo nang guluhin si Ginang. Jiang, ito ang magiging kapalaran mo. Hindi maganda, Ginang. Nakipagsabuatan ng Ginoong San sa Baikaw Hall. Nagbenta sila ng short sa ating mga stock. Ngayon, ang halaga ng ating kumpanya ay nawala na ng 100 bilyon. Tapos na, tapos na. Dapat hindi ko dapat nahulog sa panguudyok ni Zuo Linlin. Kahit na bumagsak ang Bai family, bago mamatay, kailangan kong makuha ang isang kasama. Gusto kong ipasara ang Zuo family. Malayo, Yuan Shu. Ang sarili naming kumpanya laban sa Zuo family. Nagbabalot at nagputol ng bid. Nagdulot ito sa atin ng pagkalugi ng ilang daang bilyong proyekto. Ang mga stock ng pamilya Zuo ngayon ay patuloy na bumabagsak at kalahati na ang nawala. Kung magpapatuloy ito, sa loob ng 1 linggo, ang pamilya namin ay mababangkarote na. Ano?
Ang pamilya namin ay mababang karote na. Ang isang mata na ito ay walang silbi. Paano? Na hindi niya napatay si Jiang Wangxing. At si Bai Yaxuan ay walang silbi rin. Hindi siya magaling. At gusto pang hilahin ako pababa. Tama. Ang pinuno ng pamilya Gu. Ay hindi ba siya espesyal na gusto si Linlin? Noong nakaraang bagong taon. Hindi ba sinabi na si Linlin at si Gu Chen ay dapat magkatugma? Linlin, ano sa tingin mo? Kung si Gu Chen ang kaso, handa akong sumangayon. Oo nga, pupunta na ako ngayon sa pinuno ng pamilya Gu. Sa ganitong paraan, ang kasunduan ni Linlin at Gu Chen ay maaaring maayos na. Sa tulong ng pamilya Gu, ang pamilya Zuo ay maaari ring makatawid sa hirap. Tay, gusto mo bang pakasalan ko si Zuo Linlin? Maganda iyon. Hindi ako sumasang-ayon. Bakit hindi ka sumasang-ayon? Ang ganda ni Zuo Linlin. Tay, may gusto na akong tao. Paano ko agad naisip? Nasaan si Wangxing? Hindi ba ako? Ako at ang iyong Uncle Zuo ay magkaibigan na ng 30 taon. Marami na rin kaming transaksyon sa negosyo. Mas mabuti kung mas malapit pa ang relasyon. Kaya't ito na ang desisyon. Tumutol ako. Walang silbi ang pagtutol. Ayos. Pinipilit niyo akong pakasalan si Zuo Linlin, di ba? Hindi ako kailanman si Suko. Magandang liwanag, kasosyo. Kasosyo. Ginoo. Ginoo. Hindi maganda ang sitwasyon. Umalis ang binata sa bahay. Itong masamang batang ito. Kung hindi, ibalik ang binata. Hindi na kailangan. Itinigil ang lahat ng kanyang mga bank card. Itong masamang batang ito. Hindi kailanman nakaranas ng hirap. Hindi lalampas ng 3 araw. Siya mismo ay magbabalik sa bahay ng maayos. Nabigo ang pagkuha ng bayad. Nabigo pa rin ang pagkuha ng bayad. Anong nangyari? Palitan ng WeChat Pay. Nabigo ang pagkuha ng bayad. Palitan ng Alipay. Nabigo ang pagkuha ng bayad. Ang estudyanteng ito, wala bang pera sa card mo? Hindi makabili ng isang bote ng inumin. Walang pera. Paano mangyayari iyon? Ito ay black card ko. Tutulungan ko siyang magbayad. Ayos na. Buda, ang magandang estudyante. Paano ngayon na? Wala ka nang pambili ng isang bote ng inumin. Hindi ba't ang tatay ko? Itinigil ang lahat ng aking card. Bakit? Kailangan talaga niyang ipakasal ako kay Zuo Linlin. Ano? Ikaw at si Zuo Linlin. Hindi ko naman ito sinang-ayunan. Kaibigan kong si Wangxing. Ako ay walang kasalanan. Ang kasal ay sa susunod na linggo. Sa tingin ko ay mahuhuli pa rin ako. Ang yaman ng pamilya Go ay 500 bilyon. Kung makakakuha ka ng higit sa 500 bilyon sa loob ng isang linggo, kumita ng higit sa 500 bilyong piso. Kailangan bang makinig ng tatay mo sa iyo? Kailangan na kitang pakinggan. Siyempre. Kumita ng 500 bilyon sa isang linggo. Paano mangyayari iyon? Nandito ako. Mag-relax ka lang. Itutuloy. Unang hakbang. Kumita muna ng panimulang kapital. Sa Antique Street, magpusta sa bato. Kumita ng 1 milyon. Boss, ito ang kukunin ko. Sige, sige. Uri ng salamin. 1 milyon. Sino ang gusto? Gusto ko, gusto ko, gusto ko. Binili ko na. I-scan ang code. Pumasok na ang 1 milyong yuan. Kaibigan kong si Wangxing. Mula nang pumasok tayo hanggang ngayon, hindi pa umabot ng 1 minuto. Kumita ka na ng 1 milyon. Saan pa tayo? Ikalawang hakbang. Mag-invest sa stock. Gumawa ng account gamit ang bagong kitang 1 milyon. Nakaset up na. Oo, huling hakbang. Ano ang pinabili ko sa iyo? Nasa huling hakbang na tayo. Napakadali. Oo nga.
Ganito lang kadali ang kumita. Sandali, sandali. Sinasabi mo ba, 1,000,000 ilalagay sa stock market, pagkatapos ng 7 araw? Maaari na itong maging 500 bilyon. Oo nga, paano ito posible? May posibilidad ba? Subukan mo at malalaman mo. Bilis. Bilhin ang lahat sa Huaxia Cultural Entertainment. Ibenta pagkatapos ng 10 minuto. Bilhin ang lahat ng pondo sa Huaxia Wenyi. Ibenta pagkatapos ng 10 minuto. Talaga bang maaari? Ang Huaxia Wenyi ay isang industriya ng paglubog ng araw. Taon-taon itong humihina. Huwag mag-alala. Pagkatapos ng 10 minuto, sa iyong account, magkakaroon ka ng 5,000,000. Paano ito posible? Kalimutan mo na. Ang 1,000,000 ito, ay galing din kay Wang Xing. Nakita mula sa pagsusugal sa bato. Sundin na lang si Wang Xing. Basta't masaya siya, ayos na. Bilhin ang lahat ng pondo. Diyos ko, nagsimula ng tumaas ng malaki. 2%, 4%, 8%. Isa pang minuto pa lang ang lumipas. Si Wang Xing, para kang Diyos ng stock market, walang pagkakamali. Ngayon sa aking account, mayroon ng 5,000,000. Ngayon ay malayo pa sa 500 bilyon. Malaki pa rin ang agwat, si Wang Xing BDX. Hindi rin posible sa bawat pagkakataon. Natama ang pagtataya. Ang stock market ay isang pagkakamali. Lahat ay mawawala. Kahit na si Wang Xing ay napakahusay. Pero hindi ko pa rin maiiwasan. Pagkatapos ng 7 araw ay mahuhuli ng aking ama, at ibabalik para sa kasal na kapalaran. Buddha Xiaokao, alam ko kung ano ang iniisip mo, pero huwag kang mag-alala. Wala akong pagkakamali sa aking pagtataya. Ang iyong hinaharap, ako ang magbabantay. Wang Xing. Gu Chen. Ikaw ang humahabol. Ano ang ginagawa ni Wang Xing? Hinahanap ko si Wang Xing, pero may mahalagang bagay. Dinala niya ako sa pangangalakal ng mga stock. Wang Xing, dinala mo siya sa pangangalakal ng stock, pero hindi ako. Iniisip din ni Wang Xing ang tungkol sa iyo. Tungkol sa pangangalakal ng stock, kailangan ng talino. Pero wala ka nito. Naghahanap ka ba ng gulo? Tingnan mo ang sarili mo. Ito ang patunay ng kawalang isip. Ikaw. Sige, sige. Huwag na tayong mag-away. Huwag na tayong mag-away. Kayo ba ay mga estudyanteng elementarya? Wang Xing, gusto kong sumama sa iyo sa pangangalakal ng stock. Sige, sige, sige. Lahat ay mag-trade. Tayo tatlo ay mag-trade ng sabay. Magpapatuloy ang kwento. Gu Chen, siguradong mas marami akong kinita kaysa sa iyo ngayon. Li Daoxun tatak pangalakal rong AROVON. Kanino ako natatalo? Hindi ako matatalo sa iyo. Paano sila dalawa? Para silang tinamaan ng adrenaline. Kung makita ito ng mga kaklase sa paaralan. Ganyan ang mga bully at gwapo sa paaralan. Siguradong maguguluhan ang buong paaralan. Ulo ng pamilya. Hindi maganda ang sitwasyon. May isang misteryosong Diyos. Bumili ng ating mga stock ng Gu Group. At pagkatapos ay sa pinakamataas na punto. Nag-cash out ng 300 bilyon. Gaano karami? 300 bilyon. Oo nga, nang makita ng mga maliliit na mamumuhunan, lahat sila ay nagbenta. Ang stock ng ating Gu family ay nagkaroon ng labis na pag-alon. Ang taong ito ay hindi pangkaraniwan. Hindi ko pa kailanman nakita ng ganitong nakakatakot na kakayahan sa pangangalakal. Dapat talagang mahanap ang taong ito. Ang hinaharap ng ating Gu family ay nakasalalay sa Diyos na ito. Bilisan mo. Oo. Ito ay tawag mula sa Gu family. Tiyak na ito ay para sa isang pagpupulong. Pagsalitaan mo siya. Hello. Sige.
Totoo nga na para sa isang pagpupulong. Sinabi ng pinuno ng Gu family na nais makipagkita sa Diyos ng stop ngayong gabi sa alas 8 sa Jinghai Hotel, nakapaligid. Guda Xiaopao, panahon na para sa iyo na lumabas. Ginoo ng stop. Ako po ay, Itay. Hinahanap mo ako. Magpapatuloy. Magpapatuloy. Mabaho mong bata. Hindi kita hinahanap. Hindi mo na kayang tiisin. Umiiyak. Gusto nang umuwi. Itay. Hindi. Akala ko 3 araw. Ay hindi mo na kayang tiisin ang umuwi. Hindi ko inasahan. Nagtagal ka pa ng 7 araw. Ginoo. May progreso ka. Itay. Pakinggan mo ako. Ano man ang nais mong sabihin, umuwi ka na lang. Itay, ngayon, may napakahalagang bagay. Kailangan nating tanggapin ang isang napakahalagang bisita. Tagapangalaga. Dalhin mo ang batang ito pabalik. Oo. Ginoo, sumunod ka sa akin. Bitawan mo ako. Ginoo, pakisuyong unawain. Ang bisita ng Panginoon ng bahay ngayon. Talagang napakahalaga. Bitawan mo ako. Itay, ako ang hinahanap mo. Ang Diyos na iyon. May lagnat. Ikaw, paano mangyayari iyon? Alam mo ba kung gaano kitapat ang Diyos ng mga stock? Gaano siya kitapat? Ginoo, naiintindihan ko na. Ayaw umalis ng Ginoo. Gusto rin niyang makilala ang Diyos ng mga stock. Ikaw, batang ito, magandang bagay ang mahilig sa pag-aaral. Sige na. Gagawin ko na ito. Iuulat ko ito sa Diyos na iyon. Bakit ang cellphone ng Ginoo ang tumunog? Itay. Ako ang hinahanap mo. Ang Diyos na iyon. Ano? Ito. Hindi ito posible, di ba? Ikaw ang Diyos na nag-cash out ng 300 bilyon. Tama. At saka, ngayon, kumita na ako ng 600 bilyon. Ako, hindi ko naman kinigilan ka. Lahat ng mga bank card ba? Maganda. Ang mga ito, lahat ito ay kinita ko sa tulong ni Klaseng Wangxing. Sa loob ng 7 araw, nakakuha kayo mula sa 0 hanggang 6. 600 bilyon. Oo nga. At ang mga ito, lahat ito ay dahil sa pagsisikap ni Klaseng Wangxing. Itay. Talaga, ang mga bagong alon ay nagtutulak sa mga lumang alon. Lumang alon. Nakahilig sa sofa. Ang tatay ay talagang tumatanda na. Panahon na para sa iyo na lumabas at makipagsapalaran. Ito ay simbolo ng ating panganay ng pamilyang Gu. Ngayon, ipapasa ko ito sa iyo. Mula ngayon, ikaw na ang ulo ng pamilya, nanay at tatay. Huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin. Ayos. Hindi pa tapos, magpapatuloy. Itay, kamusta? Nakauwi na ba si Kuya Guchen? Nangako ba siyang pakasalan ako? Wala, hindi lang siya tumanggi. At ngayon, siya ay naging ulo ng pamilyang Gu. At nagbanta pa na, pakasalan si Jiang Wangxing. Ano? Bakit? Bakit siya? Magkakagusto kay Jiang Wangxing. Nagsalita na. Ang pook na ito ng pamilyang Gu. Hindi na kami umaasa. Mukhang ang pamilya Zuo namin ay talagang malapit ng may bankrupt. Tay, naalala mo pa ba ang isang tao? Ang tunay na may-ari ng Baikao Hall. Ang misteryosong bilyonaryo. Si Xingchen Xiaozu. Oo nga, kung makakakuha kami ng suporta mula kay Xingchen Xiaozu, ano pa ang aasahan ko para alagaan ang pamilya? Hindi ko nga pinapansin ang pamilya Wang. Magpapadala ako ng tao ngayon para mag-imbestiga. Dapat makipag-ugnayan sa taong ito, ang misteryosong bilyonaryo. Si Zuo Linlin. Mukhang nandito siya para humingi ng tulong sa akin.
Sige, pupunta ako. Tumayo ka na ng maayos. Darating na si Xingchen Xiaozu. Sheng Jian, Zhang Wangxing. Zhang Wangxing, bakit ikaw? Ang inanyayahan ko ay ang prinsipe ng mga bituin. Ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Lumayas ka. Ako ang hinahanap mo. Paano mangyayari iyon? Prinsipe ng mga bituin. Ang tinutukoy mo ay ako, Zhang Wangxing, di ba? Imposible. Ikaw ay isang mahirap na estudyante. Sino ang prinsipe ng mga bituin? Hindi ka maaaring maging siya. Xiao Ting, maaari nang ipahayag ang aking pangalan. Sige, naipahayag na. Pambansang listahan ng mga mayayaman. Unang pwesto. Zhang Wangxing, ikaw talaga ay pinakamayaman. Ibigay. Wangxing, nagkamali ako. Tingnan mo, tayo ay, dahil tayo ay magkaklase. Tulungan mo naman kami, pamilya ng Zuo. Okay ba? Maaari ko kayong tulungan. Pero, kailangan kong makita ang iyong pagganap. Sigurado akong maganda ang aking magiging pagganap. Ang Zhang Wangxing na ito. Bakit ang swerte ng buhay na ito? Na naging pinakamayaman sa pamamagitan ng pangangalakal sa stock market. At kinuha pa ang sikat sa Jinghai. 3 Diyos na lalaki ang kumuha. Hindi ako sumasang-ayon. Ingat sa pag-alis, prinsipe ng mga bituin. Zuo Linlin, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung maamin mo ang iyong pagkakamali, tutulungan ko ang pamilya ni Zuo. Linlin, anong ginawa mo? Wala akong ginawa. Tatanungin kita ulit, sigurado ka, nakatago kong pinutol ang preno. Wala naman siyang kakayahang makakita ng totoo. Imposibleng matuklasan. Nagmamalaki lang siya. Gusto lang akong lokohin. Sigurado ako, hindi ko talaga alam. Ano ito? Ikaw, paano mo nalaman? Baguhin. Zuo Linlin, hindi dahil ayaw kitang tulungan, kundi dahil sa iyong sariling kamay. Sinira ang kinabukasan ng pamilya Zuo. Pamilya Zuo, magiging bankrupt. Mula ngayon sa Jinghai, wala nang inyong matutuluyan. Ikaw, masamang kapalaran. Ano na ang ginawa mo? Pinahirapan mo ang pamilya Zuo. Nanay, nagkamali ako. Wala akong ganitong anak. Nagkamali ako, Itay. Lumayas ka. Ginoong Zai, narito ang isang dokumento. Kailangan ng iyong pirma. Sige. Magandang araw, Ginoong Zhang. Ginoong Zhang, nandito na ang lahat ng tao. Naghihintay na lang kami sa'yo. Tara na. Ano na ang sitwasyon? Ang Wangxing Entertainment ng Shenzhen Group, ng 300 kumpanya ng paggawa ng pelikula, at mga kumpanya ng pelikula, at 2 F1 na koponan. Ang kita ng kwartong ito, ay 100 bilyon. HMM. Ang Gu Family at Shenzhen Group ay nagtatag ng pinagsamang tindahan ng alahas na may higit sa 1,000 sangay na bukas na. Ang kita ng kwartong ito ay 200 bilyon. Ayos. Mabilis na pumunta sa ibang bansa. Kumita ng dolyar at yen. Kumita ng pera mula sa mga dayuhan. Doon lang talaga masasabing may kakayahan. Pasok. Ginoo San, bakit ka nandito? May kailangan akong gawin. Magulat kay Ginang, Zhang. Ang Jin Family at Shenzhen Group, ang pinagsamang pabrika ng blind box, ay opisyal nang nagsimula ng produksyon.
Ang pre-sale ay lumampas sa 100 milyong tao. Sa kwartong ito, kumita ng 300 bilyon. Wang Xing, ang stock account na aking pinamamahalaan, ay kumita na ng 100 bilyon. Tingnan mo. Ikaw, ngayon ay, ang nangungunang tao sa pandaigdigang yaman. Talagang, ang pinakamabatang bilyonaryo sa mundo. Salamat sa lahat. Ang lahat ng ito, hindi ito nagmula sa akin lamang, kundi ito ay pagsisikap ng lahat. Wang Xing, ikaw ay isang babaeng CEO. Magandang mayaman na. Bakit gusto mo pa rin kumain ng mantou? Dahil sa tuwing kumakain ako ng mantou, naaalala ko ang araw na iyon. Hindi iyon ang aking madilim na nakaraan. Iyon ang simula ng aking tagumpay.